switch leg, switch loop, at travelers. Yan. Aalamin natin sa video ito kung ano yung mga yan. Kung saan kinakabit yan. Okay? Switch leg, switch loop, at saka travelers. Yan ay mga conductor na nagkakabit ng switch sa ilaw mula sa supply ng kuryente. So, umpisahan natin sa paggawa ng ladder diagram. Ladder diagram dahil mukhang hagdan. Itong legs na ito ng hagdan, ito nagre-represent ng power supply. Halimbawa, ito'y line 1. Tapos yung isa, line 2. Better yet, gawin nating ground, line to ground ang ating linya. Yan. Yan ang ating power supply. Tapos, nilalagay natin kung anong voltage. Halimbawa, 230 volts. Ayan. Between line to ground. Ngayon itong rung ng ating ladder, dito natin nilalagay yung load at saka yung control. Sa kaliwa yung control. Ano ba yung control? Mga switch, circuit breaker, o kaya yung contact ng contactor. So, dito natin ilalagay yung control. Yan. Tapos, dito yung load sa kanan. Diyan yung mga load. So, ano ba yung load na kinokontrol ng circuit breaker o ng switch? Motor, ilaw, buzzer. So, yan, ganyan. Ngayon, ang line diagram, mahusay itong gamit ng mga industrial electrician. Dahil marami silang kabit-kabit na mga load sa mga linya ng kanilang ginagawa. Pero ayos din ito na gamitin ng residential electrician. Dahil minsan sa isang sirketo, maraming receptacle at saka ilaw ang ikakabit natin. Mamaya, nalito na tayo. So, mas mabuti, marunong tayong gumawa ng line diagram sa ating isip para makita natin yung logic at sequence ng ating ginagawa. Nga pala, ito ang ibig sabihin ng ating line diagram. Actually, schematic diagram. Line diagram o ladder diagram. Pinapakita nito yung mga component sa kanilang electrical sequence, pero hindi pinapakita yung physical location at saka yung wiring. Pinapakita lang yung logic para maliwanag sa atin. Meron tayong mental picture kung paano natin ilalagay yung mga component sa sirketo. Yan. So, gawa na tayo ng ating ladder diagram ng lighting circuit. Ganito. Ito yung ating supply line. Tapos, umpisahan natin doon sa control, yung ating switch. Yan. Tatakbo ito, papunta sa ilaw. Yan. At, babalik sa ground wire. Yan. So, line 1, tapos meron ditong 230 volts. Yan. So, yan yung ladder diagram ng ating lighting circuit. Sa kaliwa ng ating switch, yung ating phase conductor na line 1. Ito. Tapos, may conductor tayo sa pagitan ng switch at saka ng ilaw. At pagkatapos, yung ating return line, yung ating grounded wire na nakakabit sa ilaw. Ito ngayong conductor na ito, sa gitna ng switch at saka ng ilaw, ang tinatawag nating switch leg. So, ayan. Ito yung ating switch leg. Switch leg. Gawa na natin ng wiring diagram yung ating lighting circuit. So, ang wiring diagram ay magpapakita ng control components with connecting wires to the load. Ito yan, dalawang senaryo. Yung una, dito papasok yung ating electrical supply sa
switch box. At yung pangalawa, dito sa lighting outlet, papasok yung ating electrical supply. So ito, mangyayari, yung ating live wire, yung black, ito ang kakabit sa switch at aakyat sa ilaw. Yan, live. At itong white na grounded wire, yan, aakyat ito sa ilaw. May splice kasi ang sinample natin ay PDX wire. So, isang papunta rito at isang pababa rito. So, mag-splice tayo ng ating white wire. Kung ito ay switch leg sa ating ladder diagram, ito ngayon ang tumatayang switch leg natin. Ngayon, dito tayo sa pangalawang senaryo na ang supply natin ay dumaan sa lighting outlet. Yung ating ground wire, didiretso na yan sa ilaw. At yung ating live wire, bababa yan sa switch. Meron na naman tayong splice dito. Okay. Mula sa switch, tsaka yan aakyat uli sa ilaw. Yan. Kompleto na yung circuit. Itong dalawang wire na to, isang set ng wire na pababa at pataas na wire, ang tawag natin dito, switch loop. Ito yung yan. Dito sa isa na ang supply nang galing sa switch box, meron tayong switch leg. Dito sa kabila, meron tayong switch loop at meron tayong switch leg. Pagka nanggaling sa lighting outlet ang ating supply ng kuryente. Kung titingnan ninyo, mas madaling intindihin yung ladder diagram kesa dito. So, pag marami ng ganito, medyo nakakalito pag nagwa-wiring tayo. Lalo, 3 switch sa isang hilera na ganon. Magulo na. Mainam, meron tayong mental picture ng kung ano nangyayari sa pamamagitan ng ladder diagram. Ito ngayon, ang actual wiring ng ating scenario 1. Ang supply ng kuryente papasok sa switch box. So, yung ating live wire, itong itim, dadaan siya sa ating switch. Ito yung ating switch leg, papunta sa bukilya, doon sa ating bukilya ng ilaw. Tapos, yung ating white wire, ayan o, may splice, ini-splice natin, diretso na, galing siya sa supply line, ini-splice natin dito, dahil PDX ang gamit natin, palaging may splice yan, papunta na siya sa bukilya. Pansinin ninyo, kadalasan, merong silver at merong bronze na tornilyo ang ating bukilya. Yung bronze, kinakabit yan sa live wire. At saka yung silver, palagi kinakabit sa ground. Yan ang color coding ng bukilya. Nasa PEC yan, na ang terminal na laan para sa ground wire, kung hindi white, hindi posibleng white, silver ang kulay. At para sa live wire, bronze ang kulay ng terminal. Okay? So, yan. Ito ngayon, itim na to, between switch at saka dun sa ating bukilya, yan ang ating switch leg. Mapansin ninyo, naturuan na rin natin tayo na mag-wire ng single switch, single light, na ang supply dumaan sa switch box.
Ngayon, yung isang senaryo, padaanin naman natin dito. Pakita rin natin. Ito, ang supply ng kuryente. Pumasok sa light box. Tapos yung grounded wire, dumiretso sa bukilya. Dito, sa isang screw na to. Ang kulay ng screw ay silver. Yung grounded wire, ikakabit dun sa kulay silver. Yan. Kasi, ito tingnan nyo, 2.01.9 terminals to which grounded conductor is to be connected shall be white in color. White in color sa NEC or silver. Kaso, binura yan sa PEC, yung silver. Pero, kasi meron tayong line to line. So, baka maraming binebenta na bukilya, parehong bronze at hindi silver at bronze. O ngayon, ganito, tuloy na lang natin yung ating wiring sa bukilya. Yan, pumasok yung ground, dumiretso sa silver, tapos itong ating switch leg na kulay itim, dumiretso sa switch. Yan. Ang kulay ng ating switch leg ay itim. Ito maganda. Isang puti, isang itim. So, hindi tayo magkakamali. Return wire, yung grounded wire, tapos switch leg, black. Ngayon, yung ating live wire na pumasok, itim. Wala tayong choice. I-splice natin yan sa puti. Dahil yung puti, kasama nung assembly na white and black didiretso yan sa switch. Yan. So, kompleto yung sirketo. Kaya lang, itong puti na to, hindi natin ikakabit na puti lang kasi bawal ang puting kulay ng insulation na gamitin as ungrounded wire o ilagay na insulation color para sa ungrounded wire o sa live. So, ang gagawin natin, i-re-identify natin yan, babalutin natin ng tape para hindi mapagkamalian na grounded wire ito. Okay? Ito rin ang rule dyan. Lagay natin. Ito. 2.0.1.7 C1. The use of white insulation if part of a cable assembly shall be re-identified. Ayun, nire-identify natin. To indicate its use as an ungrounded conductor by marking tape at its terminal and at its location where it is visible and accessible. Sa bawat location na makikita natin siya at accessible siya, visible, re-identify natin dun sa may termination. Yan. Ano pa ang sinasabi dito sa section na to? If used for switch loop, ayan. Ginamit natin siya bilang switch loop. Itong puti, tsaka itong itim, yan ang ating switch loop. Yung galing sa supply na puti, papasok sa switch, palabas, papunta sa bukilya. Itong buong ito, yan ang ating switch loop. Itong ating cable assembly. If used for switch loop, the re-identified conductor shall be used only for the supply of the switch but not as a return conductor from the switch to the outlet. Yun daw puti, hindi natin pwedeng gamitin sa kabila. Nga naman, logical kasi mangyayari, parehong puti ang kulay nito. Yung papasok dito sa ating bukilya, puti at puti. Medyo mahirap. Nakakalito. So, hindi natin malaman kung may pumasok na live o dumiretso sa grounded conductor kasi parehong puti. Kung parehong grounded, so nakakalito yun. Etong tama. Kaya, sinasabi rito, kung gagamitin nyo yung puti na galing sa cable assembly, gagamitin lang yan as supply sa switch. Ayun. Yan. Isa pa. Eto, mauwi tayo dito sa splice. Ang tawag dito ay splice. Tapos,
2024 na eh. Iwasan na natin gumamit ng electric tape. Yan. Gamitin na lang natin wire nut o kaya wire connector. Bakit? Kasi yan, ini-ignore yan eh. Ito, rule din yan sa Philippine Electrical Code. O, pinagsama-sama ko na rito. Dapat switch loop lang ang aatupagin natin eh. Siningit ko na kasi napakahalaga naman ito eh. 1.10.1.15b. All splices and joints shall be covered with an insulation equivalent. Dapat pareho daw. That of the conductors and with an identified insulating device. Dapat, ang pinangkakabit ng splice at saka mga joint, ano raw, yung equivalent ang insulation dun sa tinanggal natin, dun sa insulation ito. O kaya, identified insulating device. Ayan. Ito, identified insulating device na ginawa para talagang i-splice ang mga conductor. O kaya, etong wire connector. Huwag na tayong gumamit ng tape. Bakit? I-google ninyo. Ito. Electric tape. Oops! Huwag na lang. Bakit? Not secure enough. Very loose. Easily damaged. Not sufficient compressive strength. Lack of durability. Tapos, pinakamabigat, hindi ito tinatanggap internationally. Pag nakita ang tinape mo yan, ako, baka tinape mo lang yan. Baka masisante ka, hindi mo nilagyan ng connector, ng wire connector. O kaya, ng wire nut. Yan. Sa ibang topic na lang natin tatalakayin itong ground. Ito kasing ginamit natin na PDX wire, may ground. Ito, maiwan na ito sa labas. So, yan. Switch loop. Ito. Yun lang sana ang topic natin. Ang dami kong naisingit. Pero maganda. Kasi, nakita nyo naman, rule yan sa PEC. Ini-ignore lang natin. Hindi natin sinusunod. Isa pang munti kong makalimutan na isisingit ko rin. Katulad dito. Ang tawag dito ay splice. Okay? So, ang tawag naman dito ay terminal. Terminal screw. Tapos pag kinabit natin ito dito, ang tawag natin dyan, tine-terminate natin sa termination. Dun sa terminal. Okay? Wag na nating sabihing top. Kasi may kahulugan ng top. Ang kahulugan ng top sa PEC, magkakabit ka ng mas maliit na size kaysa dun sa intended na tama eh. Gusto niyo ng preba? Ito Yan. Gagawan ko ng video rin ito eh. Tingnan niyo Tops. May ibig sabihin ng top. Hindi ibig sabihin yan isusuksok nyo lang. Hindi. Sundan niyo, may video rin tayo dyan. Madalas, makakakita tayo ng dalawang switch nagko-control sa isang ilaw. Makikita natin yan sa mga hagdanan, May isang switch sa ibaba, may isang switch sa itaas. Tapos, yun sa hagdan, nandun yung ilaw. Yan, dalawang lokasyon, kinokontrol niya yung ilaw dun sa itaas. Ang tawag dun sa ganong klase ng switch ay three-way switch. Eto, three-way switch. At ang symbol niya ay tatlong tuldok, tatlong terminal. Tapos, yung isang terminal na nasa gitna na letter C, meron siyang single pole. Yon. Ang ibig sabihin ng C ay common. Dahil common pathway siya dun sa terminal sa itaas tsaka terminal sa ibaba. Pag dito nakapalo yung single pole natin, ang kuryente dadaan dito, aakyat doon sa itaas, tutuloy na doon. At pag pumalo sa ibaba yung ating pole, yung kuryente dadaan dito sa common terminal, bababa dito sa terminal na to, papunta doon sa gusto niyang puntahan. Yan. Single pole, double throw na switch. Ngayon, tingnan naman natin yung ating ladder diagram. Ito yung circuit ng ating
Dalawang switch, nagko-control sa isang ilaw. Ito, ang ating power supply, line to ground, 230 volts. So, ang ating sirketo, ito, dalawang switch, tsaka isang ilaw. Yan. Ngayon, itong terminal sa itaas at terminal sa ibaba nitong dalawang switch, may tatakbong conductor dyan, itong dalawa. Ang tawag dyan, travelers. Ayan. Yan ang travelers. Dalawa ng dalawa, set ng set. Tingnan natin ngayon ang logic ng ating sirketo. Ang default position nito ay ganyan. Ibig sabihin, off. Wala pang power na pumapasok. Walang power dahil pag pumasok ang kuryente dito, yan. At umakyat siya dito sa itaas. Ayan, putol. Dahil nakapalo sa ibaba yung ating pole dito. So, ayan. Ngayon, para dumaloy ang kuryente, isa dito sa switch na to ang pipitik ng opposite direction. Either pumalo ito sa taas o pumalo ito pababa. So, pag isa dyan ay pumalo, dadaloy na ang kuryente. Unahin natin limbawa, yung switch dito ay pumalo pataas. Yan. O, makakadaloy na yung kuryente dito papunta sa ilaw. Iilaw na ito. Ngayon, kalimbawa, hindi naman ito pumalo dyan, nanatili yan na nakababa. Pag ito namang isa ang pumalo pababa, yan, dadaloy ang kuryente rito sa ibaba, papunta sa ilaw. Yan. Ngayon, pag gusto naman nating mag-off yan, na ganito, either sa dalawa na yan, ang pumalo in ang opposite direction, mag-off na yan. At on it goes. Off, on, off, on. Yan. Yan ang logic. Yan ang sequence ng ating ladder diagram. So, pagkatas ng ladder diagram, pumunta naman tayo sa ating wiring diagram. Ngayon, itong scenario na to, ang supply natin, pumasok sa switch box. Dito sa isang switch box. Ayan. Tumuloy sa switch na naman, pumasok dito, tumuloy sa another switch, at dumiretso sa ilaw. Sundan natin yung ground wire, yung puti. Ito. Yan. Papasok siya rito, tapos may splice. Pinili kong gamitin itong PDX wire para mapilitan tayong ipakita yung splice. Yan. Ngayon, pagpasok dito, didiretso na naman siya sa kabilang box. Eto, nakasplice na naman siya puti. Kasi grounded wire, diretso siya sa ilaw. Yan. Okay? Ngayon, kung ako lang, gagawin ko, lalo dun sa mga bagets pa sa pagkukumpuni ng kuryente, unahin niya na kagad idikit yung switch leg dun sa bukilya ng bumbilya. Para nang sa gayon, kompleto na to. Isang puti, isang itim. Yan. Wala na tayong magiging problema. Hindi na siguro tayo magkakamali rito dahil lahat ng gagalawin natin dito, hot wire na eh. So, wala na tayong imamali. Ito mahalaga. Yun ang lagi niyong tandaan. Yung bukilya, isang return, grounded wire, o kaya line 2, at saka isang switch leg. Yan, hindi magbabago yan. Lalo doon sa mga DI wire na minsan lang magkakabit ng ilaw. O kaya yung mga bagito na panaka-nakang nagkakabit. Yan na lang ang tandaan ninyo. Return at saka switch leg. Hindi na kayo magkakamali sa switching pattern ninyo. Kahit pag tiningnan nyo kasi kagad na ganyan, magulo eh. Yan ang kainaman ng ladder diagram at saka ng wiring diagram. Hindi pa kayo nag-uumpisang mag-wiring, tapos na yan. Nasa isip nyo na yan, tapos na. So kahit siguro isang mata nakapikit, kayang-kaya nyo nang galawin ito. So yun, ang kagandahan ng gumagawa nito sa isip. O kung hindi, sa papel nyo ilagay. Dahil yung mga veterano, yung mga batikang electrician, maning-mani na lang itong pinapanood. Pinagtatawanan nyo na lang siguro ako dito sa tutorial na to dahil peanuts na peanuts ito. Pinaliliwanag natin doon sa mga bagong pumapasok sa trade kung paano umpisahan ang pag-wiring ng ilaw. Lalo ito, medyo mabigat-bigat ito. Dalawang location, three-way switch. Three-way, ba't tinawag na three-way yan? Maaring dahil dito, isa, dalawa, tatlo. Tatlong wires, yun sa pagitan nito.
na dumadaan, yung dalawang traveler na red and black at saka white. Itong style na to, tatlong current carrying wires at saka isang grounding wire. Style. Ito kasi available ito sa mauunlad na bansa, daling bumili niyan eh. So, di ko lang alam ganong kahirap bilhin ito sa hardware, yung tatlong current carrying conductor sa isang cable assembly. So, ang available na 3-way switch sa hardware, 4 ang butas. So, kaya lang, minentain pa rin na 3-way switch ang tawag dito. Kahit sa Philippine Electrical Code Book, 3-way switch din ang tawag nila dito. Yun. Tapos, ito, lumalabas. Ito ang ating switch leg, itong black wire na to. So, mangyayari, itong live wire, ito ang ating switch leg, at itong dalawa dito na nakakabit sa terminal ng traveler wires. Okay. Nagulo ko dun. So, ano pa? Okay. Eto, yung ating splice, hindi ako komportableng maglagay ng tape eh. So, pinakita ko, ito, wire connector. Tsaka, itong isa, wire nut. Ayan, mga wire nut. Tsaka, ito, wire connectors. Yan. Iba-iba. Nakakabili na nito sa Lazada. Mura naman. So, subukan yung gamitin. Tingnan nyo, linis Hindi masyadong magulo pati. So, ayan. Ang gagawin natin, ipa-plug na natin para makita ninyo kung nag-work o hindi. So, tingnan natin maigi. Traveler, 1, 2. Yan. Ito, switch leg. Ito, hot wire, power, papunta ron. Okay, switch na natin. Tingnan natin kung iilaw. Yun. Okay. Kasi, tinesting ko na kanina kung tama ang connection eh. So, tiningnan ko yung continuity. Ayos naman. So, ayan. Off, on. Yan ang ating 3-way switching. 2 lokasyon, isang ilaw. Switch leg, switch loop, traveler. Yan. Isa pang take away, lagi niyong tatandaan, etong bumbilya, palagi yan, meron niyang switch leg. Ayan, switch leg. Eto, switch leg. Tapos, palagi rin yan, nakakabit sa return. Kalimutan nyo na yung iba, basta ang unahin nyo sa isip nyo. Yung bumbilya, kabitan nyo ng return wire, kabitan nyo ng switch leg. Eto, bahala na siya rito. It will take care of itself. Yan. Yan ang aking tip. Ngayon, ang Pilipino, mahilig gumamit ng junction box. Tulad nito. Yan. Dadaan sa junction box, bababa sa switch, aakit sa ilaw. Yan. Palagay ko, madaling hanapin ang switch leg. Pero walang switch loop. Yan. Yan ang pagkakaiba. Sa maunlad na bansa, diretso kagad ang ating mga wires sa outlet na mayroong component. Sa atin, may junction box. Kaya hindi masyadong sikat yung tawag na switch loop. Kasi sa ganito nawawala siya. Wala rin siya dito sa 3-way switch. Pero ang switch leg, hindi nawawala. Sakaling sa tingin ninyo ay may value itong content na ginawa ko, ay mangyaring i-hit ninyo yung thumbs up button, tsaka yung subscribe, at i-share nyo sa iba. Malaking tulong ito sa akin para malawak ang maabot ng
aking mga video, ng aking mga content. So, magpapasalamat ako sa inyo dahil mahaba rin itong video na to, tinapos nyo. So, thank you very much. Nasa ending na naman tayo ng ating video. Nakaugalian kong maggala pagkatapos makapag-video. Di rin kasi madali. So, eto. May masasakyan ako para makapaggala. Maraming salamat. Like, share, and subscribe. I-hit nyo na rin yung notification bell para maraming makapanood ng aking mga video. Thank you!